Sa halip na nagsisilbi sa bayan, nagsisilbi ng pagkain ang ating presidente, mga kababayan. Serving food instead of serving the people. Ay nako. Anong kabangagan na naman ba ito, BBM? Oh. Ika nga sa kasabihan, mga kababayan, huwag mong trabahuin ang trabaho ng iba dahil ang sarili mong trabaho napapabayaan mo na. Welcome to Bagoong Pilipinas, mga kababayan, na kung saan ang ating presidente nagsisilbi bilang serbidora si Pangulong Bongbong ng Marcos pagkain ang para lamang sa propaganda. Ay nako, Lord. nagsilbing service crew dito po sa Service crew! Oh! Baka dyan ka pa mag-excel, BBM. Sa walang gutom kitchen, mga kababayan. Walang gutom kitchen, pero ayon sa latest SWS survey, mga kababayan, ang hunger rate ng Pilipinas ay tumaas. Diyos ko, Lord, ng 22% na. Galing ito, mga kababayan, sa 16%. Naging 22%, mga kababayan, sa November. September pa nga ito eh. Yung November, mga kababayan, mas malala pa. Oh, kaya kalokohan itong sinasabi nilang walang gutom na programa daw, mga kababayan. Gutom kitchen ng pamahalaan. So, siya po yung isa sa mga nag-serve. Nagsiserve! Oh, serve pa mo. Ito ang problema kay Bangag, mga kababayan. Ano? Ito ang problema kay Bangag talaga. Walang direksyon, mga kababayan eh. Kung ano ba talaga ang gustong mangyari niya sa pamumuno niya, mga kababayan. Isang araw, galit-galitan. Galit ako sa mga kurakot. Oh, tapos nakaharap sa salamin, mga kababayan. Lalabanan, ipapakulong natin ang mga kurakot. Walang party-party ngayon. Bawal ang maluluhong party. Pananagutin natin sila. Bago magpasko, kulong lahat sila. Kinabukasan, mga kababayan, nagpa-concert. Kinabukasan, parang nag-fashion show doon sa mga tulay, mga kababayan. Tapos ngayon, nagsisilbi ng pagkain. Hindi naman niya trabaho. For the optics, mga kababayan, and then nakalimutan na ang kanyang mas importanteng trabaho, mga kababayan, na ayusin ang problema ng Pilipinas. Inayos nga ba ang problema ng Pilipinas o dinagdagan? Ganyan ang mga... mamimigay din ng mga regalo. Oh, ang dami regalo. Ang Pangulo. Sa mga beneficiary. No? Oh. So, etong mga tao ito, no? Piling-pili pa ito, mga kababayan. Piling-pili pa ito. Yung talagang makabangag na talaga. Mga kitchen, mga... Yung iba pa nga dyan, no choice, mga kababayan, dahil ikaw ba naman ang bigyan ng regalo? Sa mga kababayan po natin na talagang walang makain, pwede po silang mag-walk-in anytime, every day, dito po sa Naslake building, dito po sa Pasay. No? Oh, Ngag, kung talagang seryoso ka dyan, Ngag, bakit isang lokasyon lang yan? Dyan lang ba ang may gutom? So, ito po yung dating gawin mo yan sa buong bansa, Itbulaga. Yung building ng PAOK. Grabe. Eto, mga kababayan, kung gaano karami ang mga kababayan tao dyan, gayon din karami ang media. O mas marami pa. Investigate din yung mga tingnan nyo yung bandang dyan sa likod. Puno ng media yan. Busog na busog rin, mga kababayan, para ma-promote si BBM. Government, ito ay ginagamit na ng DSWD para sa mga indigent natin, mga kababayan. Ito to think, mga kababayan, na bilyones ang pondo nito. Under ito sa DSWD, mga kababayan eh. Bilyon, tapos bakit ilang tao lang, hindi nga siguro aabot ng 100 na kababayan na tao yan, dyan. Nagugutom, pwede po mag-walk-in dito sa mga wala namang tahanan. Sige. Meron pong quarters sa taas, sa second floor. Hanggang anong oras din andyan si Bangag dyan? Doon po sila manatili hanggang sa sila makauwi. Baka babigyan ng Employee of the Year si BBM dyan, ha? Dyan na lang siya. Kanilang mga... Mas bagay pa sa kanya, mga kababayan dyan. Binibigyan po sila doon ng kumbaga, kabuhayan. Ito, mga kababayan, ito ang mga trabahong mga bagay. Bagay kay BBM dahil ito mga trabahong ito, ito talaga hindi na kailangan ng mga kababayan, pagiging leader. Hindi naman sa nangungot niya tayo dyan sa sa mga serbidora, mga kababayan. Pero sa abilidad ni BBM, mga kababayan, talagang pang serbidora lang. Pwede pa siya dyan, mga kababayan, kaysa sa maging presidente. Dahil unang-una, mga kababayan, tingnan nyo ang sitwasyon sa ating bansa, nagkanda leche-leche.
Tapos, nagyayabang pa sila mga kababayan na walang gutom kitchen. Samantalang, tingnan nyo ha. Maleta pala yan. Tumaas ang hunger rate mga kababayan. Galing sa panahon ni Tatay Digong mga kababayan. Plak, 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 nasa baba. Pag upo ni Bangag, sumirit pataas ang hunger rate. Tapos, ito lang ang kanilang pantapal mga kababayan kunwari. Para ma-disregard yun o para ma-downplay yung mga kababayan, mga report na marami na lang nagugutom. Ipo-promote nila itong walang gutom. Talagang nilagay nila walang gutom na kitchen. Para, mga kababayan, masabi na wala na talaga nagugutom sa Pilipinas. Ay, nako, Bangig. Nasaan na pala yung mo? Nagmamayabang mong binting bigas. Nakalimutan na naman mga kababayan. Baliktad na naman eh. Tapos na. Ay, Diyos ko. Tapos na ang trabaho mga kababayan. Kaka-time in lang. Time out agad. For the optics. Grabe. Siyempre, rockstar ka dyan nga dahil nagbigay na ang mga regalo mga kababayan. Ewan na natin kung anong laman dyan. Huy, bigyan mo naman ng Coke. BBM. Bigyan mo naman ng Coke, pantulak yung mga tao. Kain lang, walang pantulak mga kababayan. Ay, nako. Sige na. Dito na tayo mga kababayan sa may makabuluhang discussion. Kaysa manood tayo dyan sa kabangagan. Budget muna tayo dahil usapang budget. nung kamakailan lamang ay kinansilangan ng Senado ang BICAM, ikatlong BICAM. Kung Ito na ngayon mga kababayan, grabe ang matindi ang nangyari sa BICAM. Dito natin makikita mga kababayan na for the past years, mga kababayan, sa pag-upo ni BBM, matinding hokus-pokus pala, mga kababayan, ang nangyayari dyan sa BICAM. Buti na lang ngayon, may live stream na. Pero, kaduda-duda pa rin, mga kababayan, nila, kalusot pa rin eh. Huwag kayong magpaulol, mga kababayan, ha, na mayroon ng live streaming sa BICAM na, ganito, naiwasan na daw, nagdidak na daw, mga kababayan, nagkaltas na daw ng mga hindi kailangang pondo, mga excessive daw na pondo mga kababayan tinaltas. Pero, mas mataas ang budget ngayong taon na ito mga kababayan kaysa sa budget noong nakaraang taon sa 2025 na the most corrupt budget in Philippine history. Bakit tumaas pa rin? Kung nagkaltas kayo ng mga kickback daw mga kababayan, yun pala, inilipat lang pala sa ibang programa ang kickbackin na naman nila. saan gusto naman din ng Kamara, yung mga representante ng Kamara na ipagpatuloy. Ano bang nakikita po ninyo dito, attorney? May legal na batayan ba yung pag-suspende din o pagkansela ng Senado doon sana sa ikatlong pagdinig yung BICAM hearing po nila? Kasi nag-aaway na sila mga kababayan eh. And then si Swansing, yung babaeng parang creepy masyadong itsura mga kababayan. Late! Nasa prerogative naman po yan ng Senado. Kunit may dalawang bagay po tayong mapapansin na naman dito sa ating bicameral conference. Unang-una, lahat ng bagamat sila kagaguhan po ay nangako na gagawing transparent ngayon, lalo na yung tinatawag na small committee, at tinupad naman nila yon in a certain way sapagkat lokohan lang din mga kababayan dahil nag-usap-usap sila mga kababayan kapag nagbe-break, suspended ang session. Diyan sila nag-usap-usap. Ay, nako. tinelevise po nila, ni-live stream po nila yung kanilang mga sessions. Ang kapansin-pansin po ay kapag nagre-recess po ay tumitigil yung session, ngunit nagtitipo naman sila behind the camera. So, meron pa rin pong tinatago. Pangalawa, tama po yung kaninang report na aking namomonitor bago nyo po ako kinapayanam ay... tingnan nyo mga kababayan, katulad ng yung tupad dati, tupad ba yon na kumalampag ang Senado mga kababayan? 2025 na JAA. Kumalampag ang Senado. Wag ito dahil isa itong form of pork barrel daw mga kababayan. Tapos binigyan lang ng 5 billion ang Senado, pumayag na. Pareho lang din yan mga kababayan ngayon, sigurado tayo. Nalulusot pa rin yang form of pork barrel nila mga kababayan na tinatawag na ma-XFIB.
iba na naman ang pangalan. Medical assistant daw kunwari mga kababayan na ipapadaan na naman sa mga kongresista. Bibigyan lang din nila ng porsyon dyan ang mga senatong, papayag na rin sila. Nagdadagdag na naman po at parang walang nagbago sapagkat number 1 na naman po sa dami ng insertions ay ang speaker na Oo. ang insertion Ayan, ay mahigit 2 bilyon at yung magkapatid na Swansing na silang yung isa ay nasa Committee on Appropriations. Yan mga kababayan, mga bantay sa lakay. Sila lang din ang may pinakamalaking pondo. Ay bilyon-bilyon din po ang Bilyon insertions ang insertion. bukod pa sa mga favored na mga congressmen nila na bilyon-bilyon din po ang mga insertions. Grabe. Speaking of insertions sa attorney, kung gusto man nilang may idagdag na pondo, dapat doon pa sa National Expenditure Program o sa NEP, dapat ipinasok. O sana nga, kinausap nila si Bangag na this is our request nga. Can you consider this? Ganyan mga kababayan. Hindi dito sa BICAM, tama ho ba ang ganong proseso, attorney? Tama po kasi alam niyo po sa ilalim ng ating saligang batas, ang executive ang nagpo-propose ng budget through the yung National Expenditure Program. Kung baga ito ay wish list. Ang sa saligang batas naman natin ay ang lehislatura, hindi lamang po ang House kundi ang Senado sapagkat bicameral po tayo, ay ang guardian o tagabantay ng kabanang bayan. Ay, sa halip na tagabantay, bantay sa lakay mga kababayan. Kung sabihin, tama po yung opinion ng iba, bakit mo dinadagdagan? Dapat nga yan, pangalagaan mo. Kung maaaring bawasan pa, kung baka tawaran po yan eh. Parang ikaw ay isang estudyante na humihingi ng baon sa tatay mo, sabihin mo, tay, meron po. Hindi, ano yan, parang humihingi ka, parang ikaw ang mga kababayan, bumibili tapos humihingi ka ng discount, di ba? Kung ikaw bibili mga kababayan, ano ka ba? Sasabihin mo ba, dagdagan ko ang pera kong pambili dyan, pambayad. Sunga lang ang magkakaganyan mga kababayan. Ang mangyayari, tawad man, pwedeng babaan yung presyo, ganyan na mga kababayan. Pero baliktad ito, baliktad sila. Palibasa, hindi nila pera. Sila lang ang inutusan mga kababayan na magbayad doon. Dahil ginajack up nila ang presyo mga kababayan para makakupit. Kaming party sa Sabado, pwede pa makahingi ng 1,000 piso? Ba hindi? Wala sa budget yan. Pwede ba? 500 na lang. Yun lang ang kaya natin. Ganun po dapat ang pangangalaga. Ang hindi po pangangalaga, yung ang sinabi nung isa ay ganito ang kailangan nila, dodoblihin mo pa. Meron pa nga rito po Swansing, yung sila Bonjudi, doblado. Tapos si Romualdez, mga kababayan, ang laki pa rin ng insertion. more than double yung sa NEP. Pati yung nagkukunwari mga kababayan na sino nga ba yung bumangag na rin mga kababayan? Si Tobit Yongko, doblado din. Ay more than double ang kanilang ini-insert. At ito po, sa DPWH pa lamang po ito hindi pa po natin pinag-uusapan yung mga departamento ng ating pamahalaan. Wala na. Nilipat lang nila yan mga kababayan. Ewan na natin saan nila nilipat, no? Lahat gagawin ng mga bulok na ito mga kababayan para makapangurakot lang. Hindi po pwedeng magdagdag o magdoble po ng pondo. Ang trabaho ng BICAM ba dapat ay magbawas po pwede at mag-realign po ng kanilang mga pondo o budget po ng mga ahensya, attorney? Magbawas o kung hindi man bawasan ay maghanap ng mga sources. Sapagkat yan, alam niyo po, yung mga sinasabi na nila nga unprogrammed allocations. Marami pa rin daw. Merong contingency fund na kung saan huhugutin. Ibig sabihin, Ang problema dyan mga kababayan, uutangin pa yan nila. Uutangin. sources of revenue. Hindi yung huhugutin mo sa mga naka-earmark na katulad ng PhilHealth, PDIC na doon mo huhugutin yung unprogrammed allocations. Mali po yun eh. Dapat po yan, may revenue measures na nakaabang na. Ang sabi na anak ng Loren Legarda mga kababayan, yung PhilHealth daw na di ba, ninakaw nila yung pondo doon mga kababayan. Ginamit sa DPWH sa mga flood control. Ay, Diyos ko, Lord. Kapag kinailangan yan, ay mayroong paghuhugutan. Huwag mo nang kukunin, lalong-lalo na sa pensyon ng bayan, dito sa insurance ng mga maliliit na depositor at sa
pangangalaga ng kalusugan Pensyon ng at pangkaraniwang insurance. mamamayan. Maling-mali po yan. Opo. Alin ho ba ang mas mananaig, attorney, ayon sa ating konstitusyon at umiiral na batas kung magkaiba ang posisyon ng Senado at ng Kamara? Hindi po pwedeng magkaiba. Kaya nga po may bicameral conference to reconcile. Ang problema dyan, mga kababayan, wala tayong kawala mga kababayan, dahil kung hindi sila magkakasundo, ibabalik nila ang the most corrupt budget in Philippine history na JAA 2025. Talo na naman tayo. Talo na naman. Kaya nga po, meron tayong Senado, alam niyo po, kaya ibinalik yung bicameral kontra sa unicameral sa ilalim ng 1973 Constitution ay para po sa mismong loob ng lehislatura ay may check and balance. Sapagkat alam naman po natin, ang Senado ay national ang constituency ng mga senador kontra sa local. Bagamat national officials din ang mga miyembro ng House of Representatives in the sense that ang ginagawa po nilang mga batas ay national in scope, ibig sabihin applicable sa buong bansa. Kapag sila po ay hinahalal, local po, mas maliit pa nga po ang kanilang constituency sa alkalde. Tapos ngayon, bida-bida talaga mga kababayan. Lalong-lalo na talaga yung sinatambalustos, no? Feeling presidente. Buti nga nasipa mga kababayan, pero ngayon, siya pa rin ang nagkukumpas. Bilang ebidensya niyan mga kababayan is ang budget. Sobrang laki pa rin mga kababayan. Hindi ka magkakaroon ng ganyang kalaking budget mga kababayan kung kung wala ka rin powers, wala kang powers dyan. Sapagkat meron pong mga malalaking mga probinsya o malalaking mga lungsod even na proportion lang ng lungsod ang kanilang kinukuhanan ng boto. Kaya nagkakaroon po ng ibang impluensya na kailangang alagaan ang kanilang distrito. Doon po pumapasok yung mga insertion. Pumapasok ang mga insertion! Dapat national ang kanilang constituency. Ibig sabihin, mas malawak po. They're looking at the big picture at they're supposed to be elder statesmen. Kaya nga po ang pangalan ng Senado ay Senado, Senex. In Latin ay mga matatanda. Ibig sabihin may wisdom na. Dapat po sila ang sumusuheto. Kumbaga, itong mga congressmen ay mga bunso, sila yung mga kuya. Opo. Ang tanong ngayon, attorney, aabot pa tayo itong pagpasa ng 2026 national budget. Considering nga, nakikita natin na ay patuloy yung pagdedebate ng Senado at ng Kamara kaugnay nga sa mga issue tungkol dito sa farm-to-market roads, itong MAIP at marami pa dyan po sa BICAM. Sa tingin po ninyo ay magkakaroon, hindi ho ba tayo magkakaroon ng reenacted budget? Ano magiging possible po nito, attorney? Nakikita po ninyo? Dapat po ay umabot at dapat matanggal yung mga sources of corruption. Sapagkat kung magkakaroon tayo ng reenacted budget, ang dami na pong mga eksperto nagsabi the 2025 GAA is the most corrupt na budget. Bakit natin hahayaang ma-reenact yung most corrupt na budget? Sinusuheto natin ang corruption. Yan po yung budget na napakaraming insertions at napakaraming mga blanco. Kaya nga po dinimanda namin si Speaker Romualdez at ilang mga kongresista dahil sa mga blanks na yan na itinatanggi nila, pero obvious na obvious naman. Dapat po itong susunod na budget, number one, mas maliit sana. Sapagkat you can always trim down the budget kung gusto mo ay pwede mong ayusin ang budget para mas maliit. Sapagkat yung pong deficit po sa budget na hindi naman po kaya ng sources of revenue, yung mga traditional sources of revenue, inuutang po yan ng ating pamahalaan at yung utang na yan ay may interest. Number two, dapat pong tanggalin yung mga sources of corruption dyan sa budget na yan. At number three, dapat pong masunod yung constitutional mandate na ang pinakamalaking budget ay sa edukasyon, hindi sa public works kung saan kumukuha ng ill-gotten wealth ang ating mga public officials. Opo. So far, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, nakikita po ninyo sa mga natitirang mga araw dito po sa BICAM, kaugnay nga po sa pagdinig po nila sa budget natin for next year, ay sapat naman ho ba?
Ang nakikita ko po ay yun na naman eh. Yun pong ginagawa nila dati na sinabi nila, natatanggalin na nila, parang hindi po sila natututo eh. Para silang si Gary Valenciano eh, di na natuto. Nakita na naman nila yung puot ng ating mga taong bayan doon sa ginawang mga insertions last time. Ayan na naman sila. Billion-billion na naman ang insertions. Yan eh, isa pang departamento yan. Kaya nung nakikita ko po, kung hindi po maaayos ito, wala na pong mangyayari sa ating bayan. Ganyan na naman. May mga flood control na naman na hindi maintindihan, etc., etc., kung saan talagang maghe-hemorrhage ang ating bansa, magkakaroon na naman, magpapatuloy ang crisis of confidence na lubusang nakakaapekto sa ating ekonomiya. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Noong 2013, naglabas po ng desisyon ang Korte Suprema, yung tinatawag nga na Bellica ruling, kaugnay nga dito sa pagiging unconstitutional, labag sa konstitusyon, itong PDAF o mas kilala sa tawag po na pork barrel. Sa tingin nyo po, nasusunod po ba dito sa budgeting ng ating gobyerno ngayon, taon-taon, itong desisyon na ito ng Supreme Court or nahahanapan pa rin po ng butas, panibagong anyo ng PDAF, iniba lang yung pangalan at modus, Attorney? Hindi po nawawala yan. Kaya nga po, kung inyong nagugunita, kami po sa Integrated Bar of the Philippines, yung ating pambansang organisasyon ng mga abogado nung matinu-tinu pa yung leadership ng IBP noong 2018. 2017 yata, 2018, ay nagmarcha po kami, mga abogado laban dito sa pork barrel sapagkat nakikita po namin na bagamat meron na ngang ruling doon sa Belhica case na nabanggit ninyo nga unconstitutional itong pork barrel sapagkat hindi naman po papel ng mga legislator sa mag-implement ng proyekto. Ayan pa rin po. At nangyayari pa rin at I'm sure na pagkatapos itong moro-moro na ginagawa sa ICI, sa Blue Ribbon, pati ang ombudsman na alam naman natin ay tuta ng Malacanang, ay magpapatuloy pa rin po yan. At makikita na po natin dito sa budget, ito na po, meron na po kami sa Citizens Crime Watch na tala ng mga congressmen na pinakamalaki ang insertion sa DPWH sa pangunguna ni Speaker D. So wala pong change. Nindang magkapatid na Swansing, sina Christopher Gonzales, yan, ang dami. Sina Kong Hun, sina Congressman Kong Hun, daan-daang milyon kung hindi bilyon ang insertion. Meron pa nga po rito, mas malaki pa insertion kesa roon sa nakalagay sa NEP. Opo, nasita po ng ilang mga grupo itong sabi nila EPAL Fund or panibagong mukha ng pork barrel, lalo na po itong MAIF po, attorney. At sila po ay naniniwala na bakit hindi na lang ito ilaan ang pondo sa PhilHealth. No? Merong mga datos na nakuha tayo na sa nakalipas na mga administration, talagang malaking-malaki ang pondo na inilalaan para po sa PhilHealth. Ngunit pagpasok po ng nakalipas na 3 taon, unti-unting nawala hanggang sa last year ata, wala talagang pondo. Pero mas malaki yung inilaan po sa MAIF. Kaso lang, ang sinasabi, ito yung mga guarantee letters na kailangan mo pang pumunta, magmakaawa sa isang politiko para ikay mapagbigyan ng ganito po. Attorney, ano po masasabi niyo rito? Yan po, tama po kayo. Yan ang tinatawag na e-politics. E-politics, umi-epal. Kita nyo ito ang logic ng administrasyon na to na sinabi ni Yusek Claire Castro. Yan ba naman daw farm-to-market roads, yung mga infrastructure na hindi malaman kung saan naroon, ay may kinalaman sa kalusugan. Maaring may kinalaman indirectly. Bakit? But why would you do something indirectly when it comes to healthcare when you can do it directly through PhilHealth? Ito po, alam nyo, 60 billion ang tinanggal nila sa PhilHealth. 147 billion po ang backlog ng mga claims. Ang dami pong mga ospital hindi nababayaran, public and private. Ang daming mga claims, lalo na yung mga dread diseases katulad ng cancer
na hindi nabibigyan ng tulong. Pagkatapos ibibigay mo pa sa politiko ang implementation ng healthcare. Anong kinalaman ng mga congressmen sa healthcare? Hindi po yan legislative work. Ang problema, gusto nila yan sapagkat yun nga po, na po-project nila ang kanilang sarili, lalong-lalo na parating yung 2028, may mga gusto niyang tumakbong senador, may mga gustong mag-re-elect na senador at tumakbo o mag-re-elect na maging re-electionist na mga members of the House, hindi po dapat yan. Ginagamit po ang pondo ng pamahalaan for personal gain. Yan po ay graft. Yan po ay malversation. Opo, at saka yung sa PhilHealth din na decision ng Korte Suprema po, attorney, nakikita nyo po na after nito, malinaw na merong dapat mapanagot doon sa kanilang ginawang paglilipat, attorney. Maliwanag po yan, bagamat ini-spin ng ating pamahalaan na wala daw na kasalanan si Secretary Recto. Well, I will beg to disagree when I read the decision of the Supreme Court. Ngunit, ang nangyayari po dyan, niloloko na naman tayo. Hindi po bang sinabi ng ating kataas-taasang hukuman is to restore. Ibig sabihin restore, yung kinuha mo, ibalik mo. Hindi yung ibalik mo from the 2026 GAA. Yung mismong kinuha mong 60 billion, yun ang ibalik mo. Sapagkat nasaan na yun? Kung ibabalik mo yun from other sources of revenue na kukunin mo sa 2026 GAA, nasaan yung 60 billion na kinuha mo? So, double whammy, nakuhanan na tayo ng 60 billion na hindi natin malaman kung saang impyerno dinala nitong pamahalaan, itatax na naman tayo ng another 60 billion para ibalik sa PhilHealth na nandoon naman na hindi naman nila dapat ginalaw. Yun po ang isa na namang panlilinlang ng pamahalaang ito. Ano naman po yung masasabi ninyo doon sa pumupuri sa naging desisyon ng Korte Suprema pero kabilang po sila sa pumirma doon sa special provisions ng paglilipat po, attorney? Siyempre po, alam nyo, mga politiko yan, maraming mga ipokrito na mga politiko. Sorry, may mga kaibigan tayong politiko, pero hindi naman sila mga ganon. Pero marami, karamihan po ay ipokrito, sumasakay lang sa popularidad, katulad ni Rizzo Ontiveros. Yung ating kaibigan na tanim testigo labang kay Pastor Kibuloy. Can you imagine, noong 2022, nag-file siya ng batas para ma-decriminalize ang libel. Ngunit, itong taong ito, ginamit niya sa akin yung batas ng libel para ako ay patahimikin. Kita nyo kay hipokritong yan. Ganyan po ang ating mga politiko sakay ng sakay sa kung sinong popular. Marami po yan, not only in the administration, but also in the opposition na ngayon ay sumasakay sa popularidad ni Vice President Sara Duterte na dati naman ay kontra sa mga Duterte at dati naman ay wala sa oposisyon. Attorney, balikan ko lang yung issue po sa pagbabudget po, no? Sa panayam po namin, sa isa sa mga kongresista, sa katawan po ni Congressman Sid Ungab, nababanggit po niya na hindi na paglalaanan ng pondo yung mga key projects, yung talagang malalaking mga proyekto na dapat na maipagpatuloy at nauuna pa raw na nababudgetan ang mga unprogrammed appropriations o mga projects, yung nababanggit nyo kanina. Ito po ba ay malinaw na paglabag din sa ating konstitusyon? Opo. Kaya dinadivert nila yan doon sa mga unappropriated na allocations. Nandyan ang kita Katulad yan, kapag ang ginagamitan nila ay yung mga foreign funded, wala silang kita dyan kasi may contractor na yan, katulad ng subway. Iba na yung contractor niyan kasi specialized po ang kailangan contractor sa subway. Kahit sinong kolokoy sa tabi-tabi ay pwedeng mag-undertake ng subway. Pero yung flood control, yung kalye, yung mga cat's eye, kahit sinong pinulot mo lang sa tabi-tabi na may nakaregister, na may pondong 100,000, ginagawa na nilang contractor sa bilyon-bilyon. So pagkat nandyan ang kita. Yan po ang tinatawag na diversion. Kita nyo po, ilang bilyon ang dinivert na naman nila as insertion sa DPWH sapagkat yan ang kanilang cash cow. Hindi po titigilan yan ng ating mga politiko.
there are billions, hundreds of millions, if not billions at stake here. Bakit nila titigilan? Sapagkat, sad to say, ang politika po sa ating bansa ay naging patronage politics na. Kung hindi ka magbibigay, hindi ka magbibigay ng pakinabang sa mga tao na kinukuha rin naman sa pera nila, ay hindi ka mahahalal. Yan po ang dapat baguhin natin para mawala iyang mga pangungurakot na yan sa General Appropriations Act. Ano naman ang masasabi niyo po, attorney, na lagi pong ginagawang rason na kailangan na maipasa itong budget na ganito, kailangan hindi mabawasan ng aming budget, lalo na po dito sa controversial na DPWH, halos taon-taon na lang po, talagang nagiging sentro ng kontrobersya yan, dahil daw po maapektuhan ang mga proyekto. Pero alam naman natin, taon-taon din nabubulgar na meron pong mga issue o korupsyon na nangyayari po, attorney. Lagi pong ginagawa nilang rason. Meron pang isang rason na kailangan ito dahil baka maapektuhan yung ating ekonomiya, attorney. Apektado na nga po ang ating ekonomiya. Can you imagine ang year-end na rating, yung growth rating ng ating ekonomiya ay wala ng 5%. Samantalang ang projection ay 7%, ngunit hindi po natupad yan. Alam niyo po, ito ang kinakalungkot po natin na naging systemic na yan at naging institutionalized na yung pork barrel. The only way na yan po ay mapipigil is for the government to impose a policy na hindi dapat nakikialam na ang mga kongresista sa mga kontrata. Tama na yung mga insertions na yan. Sapagkat yan po talaga ang root o ugat ng lahat ng corruption dito sa Pilipinas. Dapat po ay may political will. Ang problema, hindi po uubra yan, political will na yan, yung policy na yan, kung mahina po at laging hilo, laging lito ang ating Pangulo. Opo, may iba lang po ako ng topic, attorney, bilang pinuno po ng Citizens Crime Watch. Naging sentro din po ng diskusyon yung pangyayari doon po sa Bondi Beach, no, sa Australia. At nabalitaan na doon, mismo sa authority doon, na kinumpirma naman dito sa Bureau of Immigration na yung dalawa palang suspect nagpunta pala dito sa Pilipinas at ang nababanggit ng Bureau of Immigration sa Davao. Ano po ang basa niyo po ukol dito po? Kasi sa mga investigation doon po sa Australia, talagang pinaghandaan, maraming dalang baril, meron pang dalang mga IED doon sa mismong sasakyan po nitong dalawang gunman po. Opo, nakita naman po natin yung video at talagang nakakakilabot po na talagang hindi po siya yung parang nagwala o nag-mental breakdown o meltdown katulad ni dating Commissioner Guanzon. Hindi po ganun ang nangyari. Ang nangyari po parang talagang planado, kalmado sila. Nakikita po natin, nagre-reload pa po habang sila ay bumabaril. So, yan po ang problema nga sa mga ganyan, dapat po mabuti na lamang po na hindi po bahagi ng kultura ng ating bansa na may ganyang mga nagwawala na may baril. Kaya ang nagwawala lang dito, nakikita natin, yung mga dating commissioner ng COMELEC katulad ni Guanzon, at least, salita lang. Hindi naman nakakamatay yung salita Pero po, yung issue po na bumisita rito, may dapat po bang ikabahala ang atin pong bansa during that time po, attorney? I do not see any causal link. Kasi tingin ko, ang balak talaga nila doon nila gawin yung kanilang criminal activity. At hindi natin alam kung anong reason kung bakit sila bumisita rito o pumunta sa Davao. Alam nyo, baka meron na namang balak na link yung mga yan kaya binabanggit na naman yung Davao. Alam nyo, kapag sila ay naiipit na sa mga issue at tungkol sa gobyerno, sa ekonomiya, yung ineffectivity ng ICI, yung mga insertion, gumagawa na naman sila ng issue para ma-divert ang atensyon ng publiko. I do not see any connection po unless na training yan dito o terorista yan. Wala naman po tayong pruweba
as of now, napakarami naman bumubusita rito sa ating bansa. Although, kulelat na tayo sa tourism, ha? Wala pang 6 na milyon ang dumiting na turista itong taong ito sa bansa. Compared to number 1, Thailand, which had 35 million tourists, and Malaysia, which had 25 million tourists. So, even in tourism, may nangungulelat na tayo at mukhang mga killer na lang ang pupunta rito sa sama ng ekonomiya at sa crisis of confidence sa gobyerno. Speaking of gawa-gawang issue, attorney, nabanggit po ninyo kanina, yung paglantad ho ba o paglalabas ng sworn statement o affidavit ni Ramil Madriaga, yung di umano'y bagman daw ni Vice President Sara Duterte ay lehitimo para po sa inyo. Anong masasabi po ninyo? Alam nyo, lehitimo po yan kung sa lehitimo. Ngunit, makikita po natin dyan ang double standard ng gobyerno. Kita nyo po ganito po yan. Isang tao, itong si Madriaga. Uncorroborated yung kanilang statement, ngunit ginagawa pong basihan para sa investigasyon. Mag-imbestiga ka, fine. Walang problema. Okay, ombudsman. Kahit nga anonymous, pwede sa ombudsman. Ngunit, yun pong mga testimonya na corroborated, ibig sabihin, hindi lang isang tao nagsasabi. Katulad nung kay Martin Romualdez. Una, sinabi ng mga diskaya na sinabi sa kanila ni Saldico na yung pera ay kay Romualdez. Okay, uncorroborated yun. Walang nagsasabi kung totoo yun o hindi. Ngunit, lumabas si Gutesa. May sworn statement din na nagsasabing nag-deliver siya ng mali-malitang pera sa bahay ni Speaker Romualdez. So, corroborated na yung statement under oath sa Senado ng mga diskaya. Then, yung binabanggit na nagsabing ang pera ay para kay Speaker Romualdez, yung si Saldico. Lumabas din na bagamat hindi ito sinumpaang salaysay, salaysay pa rin. Identified ang tao at nagbibigay ng detalye na talagang may pera na hindi lamang para sa speaker, kundi para sa Pangulo ng Pilipinas. Yung nakaupo ngayon, si Ginoong Marcos, bakit ito? Corroborated, hindi iniimbestigahan. Bakit pag si VP Sara ang inaakusahan, mabilis ang investigasyon, maingay ang gobyerno? Opo, considering din na nakakulong po itong si Ramil Madriaga, attorney, yung kredibilidad po niya. Ano masasabi po ninyo? Opo, at alam niyo po, hindi lamang yan. Kita niyo, nagwi-witness tampering na itong mga tao sa gobyerno. Dinalaw na siya ni ngayon ay Congresswoman Laila De Lima. Alam nyo, hindi ko maintindihan dito kay Laila De Lima kung bakit napakahilig sa mga bilanggo Eto dati may Jonel, ngayon naman Ramil naman. Ramil. Opo, yung huli na lang, attorney, bukod dyan kay Ramil Madriaga kasi may mga plunder complaint pang inihain dyan po sa ombudsman laban kay VP Sara Duterte. Ano naman po yung masasabi po ninyo doon sa mga grupong nagsampa na yan? Alam nyo, nakakatawa yung mga grupong yan pero wag na nating puntahan yung karakter ng mga grupo. Mga kengkoy po talaga yan. Isang paring dating adik, isang pare si Robert Reyes na alam nyo po si Robert Reyes, kilala ko po yan, nakasama ko rin yan sa VACC. Lahat ng issue, sinasamahan yan. Publicity hound yan Gustong-gusto niya nakikita sa television yung pagmumukha niya. Anyway, wag na tayong pumunta sa karakter, sa allegation na lang. Ang daming kengkoy po doon Unang-una yung sinasabi nilang 1 bilyon na nakalagay sa isang van. Physically impossible po yun Ewan ko yung mga iba na pamilyar kung gaano karami yung 1 milyong piso na nakabundle, i-multiply nyo yun by 1,000 because 1 billion is 1,000 million. Tignan nyo kung kakasya sa isang van yun. Number 2, sinasabi niya nitong affidavit na yun daw pera ay ginagamit. Gagamitin daw, nagpa-fundraising para sa pagtakbo ni Sara Duterte sa pagkapangulo. Noong 2022. Alam nyo, wala pong balak si Sara Duterte. I know that for a fact na tumakbo. Biglaan lang po yan. Hindi po kailangan mag-raise ng funds kung ikaw ay wala namang balak tumakbo ng Pangulo na sinasabi sa affidavit na Madriaga. Number 3, hindi po kailangan ni Sara Duterte ng pera kung tatakbo siya. Incumbent at the time ang kanyang ama. She has equity of the incumbent. Mabilis na makakuha ng pondo si Sara. Number 4, yung sinasabing si Man Scarpio mismo, yung mag-asawa,
nag-aayos ng logistics, yung pag-distribute ng shabu. Napakahirap po yata paniwalaan yun. Alam nyo, pati yung sinasabing classmate na si Sara Duterte. Nung panahon nyo, mag-classmate sila, 12 years old lang pala si Sara. Alam nyo, all of these things taken together, at hindi lang po yan, maraming, hindi ko na po kikwento at maubos po yung inyong panahon. Pag tinignan nyo yung affidavit, matatawa po talaga kayo sa inconsistencies at sa incredibility. Alam nyo po, merong provision sa law o principle sa law na testimony must not only come from a credible witness. It must be credible in itself. Ito, incredible na nga yung witness, incredible pa yung testimonya. Saan tayo pupunta? Kunin na lang nating prosecutor sa Incredible Hulk. Oo, last na lang talaga. Follow up lang doon kay Madriaga. Attorney, may possibility ba kayong nakikita ba na gawing state witness itong si Ramil Madriaga laban kay VP Sara? Maaari po yan. Alam nyo, anything is possible kapag ang pinag-usapan na natin ay itong ombudsman. Sapagkat ang ombudsman po natin anything is possible din yan. Sapagkat kung susundin ang batas, hindi dapat na-appoint yan. Pero binraso nila yan, pinilipit nila yung batas para ma-appoint yan. In other words, ang ombudsman, since pinilit lang siya ng Malacanang, ang utang na loob niya, he is beholden to Malacanang. He will do whatever Malacanang says. At yung sinasabi ng Malacanang na wala silang kinalaman dyan, may principle din po sa law na kung sinong makikinabang sa isang act, sa isang pangyayari, siya yung presumed na gumawa ng pangyayari. Halimbawa ako, halimbawa isang tao, meron siyang karibal sa pag-ibig at may nangyari doon sa kanyang karibal, sino makikinabang? Siya. May presumption na siya ang gumawa. Ganito rin po, sino ba makikinabang kapag na-disqualify, na-prosecute, na-impeach si Pangalawang Pangulong Sara Duterte? Siyempre, yung tao na papalit sa kasalukuyang presidente, sapagkat natatakot na po itong administrasyon na kapag ang pumalit po kay Pangulong Marcos ay hindi nila kontrolado, ay katakot-takot na pagpapaliwanag sila sa hukuman sapagkat napakarami po nilang krimen ginawa dito sa kasalukuyang administrasyon. Patong-patong po yan. Alright, Attorney, siguro huling mensahe po ninyo, Christmas message po ninyo sa ating mga kababayan. Malapit na po yung Pasko. Tayo po ay manalangin, mga kasama. Sapagkat, alam nyo, ayaw po natin ng gulo. Gusto natin magpalit ng administrasyon. Ngunit sa pamamaraan na within the Constitution, kung hindi naman po magre-resign si Pangulong Marcos, daan nila rin po natin sa panalangin na ito ay umayos. Lalong-lalo na po, may I respectfully recommend, Sir MJ, Sir Admar, yung Salmo 109. Ito ay isang dalangin ni David sa mapang-aping mga nasa kapangyarihan na siya ay maganda naman ang ginagawa niya, ngunit siya ay pinagbibintangan ng hindi katotohanan, nagpapalaganap ng kasinungalingan laban sa kanya. Kaya doon po, sa talata 8 noong Salmo 109 ay ang panalangin ay humingi ng hustisya at sinabi niya para doon sa mga naghahari-harian yan sa nasa kapangyarihan na babang-api, ang hiling niya na gawin ay mamatay na sana siyang agad at maibigay sa iba ang kanyang katungkulan. Yun na lang po ang ating ipadalangin. Amen. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Merry Christmas po at mabuhay po kayo. Happy holidays po and God bless. Mga kababayan, si Attorney Ferdinand Topacio, National Chairman po ng Citizens Crime Watch, ang ating pong nakasama na pakinggan ngayong umaga.